Sa oras pong ito, O Diyos, humingi kami muli ng karunungan at pagsama niyo po sa amin. Kami po ay muli babalik sa pag-aaral ng isang partikular na doktrina na malinaw na itinuturo sa banal na kasulatan. At ito po ay bahagi ng inyong paggawa, ang inyong pagtatalaga sa lahat ng bagay. Hiniling po namin na ang paksang ito ay tulungan niyo po kami kung paano namin ito dapat unawain. Bigyan mo po kami ng malawak na pag-iisip at alam po namin na maraming bagay na hindi kami able na maarok at ang hanapin po sana namin ay hindi ang intellectual satisfaction, kung hindi makita namin na merong mystery, merong hiwaga sa inyong pamamaraan at kailangan namin tanggapin ito at sumamba sa inyo dahil kayo ay Diyos na hindi namin kayang lampasan, hindi namin kayang unawain at arukin ang inyong karunungan. Kaya maging mapagpakumbaba po kami sa aming pag-aaralan at ito po yung may apply namin sa aming buhay pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay ang pagtatakda ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang ibig sabihin po nito, sa technical term, ang doktrinang ito ay tinatawag po na decree of God. Ibig sabihin nito na ang lahat ng mangyayari, lahat ng iiral, yung panahon, kaparaanan, ay itinakda ng Diyos. So walang bagay na iiral at mangyayari na hindi tinakda ng Diyos. Maging yung paraan. For example, kung paano ako isinilang, paano ako mabubuhay, paano ako ipinanganak, paano ako naging may buhay asawa, paano ako nagkaanak, paano ako mamamatay, lahat ng iyon, sa matalino at hindi natin kayang unawaing karunungan ng Panginoon, lahat ng bagay na iyon ay itinakda ng Panginoon. Maging ang bilang ng iyong buhok ay sinabi na bilang ng Diyos, ito'y dahil itinakda ng Diyos kung ilan ang magiging bilang ng iyong buhok. Ganon kasoberano, kamakapangyarihan ang ating Diyos. At ngayon, ang pag-aaralan natin ay isang napaka-controversial na teaching dahil kung ang Diyos ang may akda ng lahat, itinakda ng Diyos ang lahat, maging ang pag-iral ng kasalanan, ibig sabihin, ang Diyos ang Diyos ang author. Ang Diyos ang nag-akda ng kasalanan. Medyo mahirap po kasing tagalogin yung author of sin, tsaka yung pagtatakda, parang magkasing kahulugan kasi sila. Kaya ngayon, maraming question at maraming hindi tumatanggap sa doktrina na ito about sa decree of God dahil it makes God the author of sin. Ginagawa nitong ang Diyos ang ang Diyos ang may akda ng kasalanan. So pag-aaralan natin ngayon to. So ang tanong, kung itinakda ng Diyos ang lahat ng bagay, siya din ang author ng sin. So tama ba o mali ito? Siya ang sanhi ng pagkakasala, so dapat siya ang sisihin natin. Tama ba na sa pagtatakda ng Panginoon, dahil siya nagtakda ng lahat, siya ang dapat sisihin? Kaya marami ang umaayo sa doktrina na ito sa pagtatakda ng Diyos dahil mahirap para sa kanilang unawain na kung ang Diyos ang nagtakda, ibig sabihin, siya ang author ng sin. Ayun ang tatalakayin natin at sasagutin natin. Una, as a definition, alam ko maraming mahuhusay na definition. For example, ang 1689 Baptist Confession of Faith at ang Shorter Catechism, magaganda ang kanilang definition pagdating sa ano ang decree of God. What is the decree of God? Ano ang pagtatakda ng Diyos? Pero mas personally, hindi ko sila tinatanggihan. Gusto ko ang mga definition na yun. Pero mas nagustuhan ko i-present sa inyo ngayon yung definition ni Wilhelmus Abrakel sa kanyang aklat na The Christian Reasonable Service, Volume 1. Ang sabi niya, ito, sa ganitong paraan niya, dinefine ang doktrina ng pagtatakda ng Diyos. I quote, dapat nating maunawaan ang pagtatakda ng Diyos bilang walang hanggang kusang loob, lubos na marunong, makapangyarihan, at di nagbabagong layunin ng Diyos tungkol sa lahat at bawat bagay na sumasaklaw sa panahon at paraan kung paano magaganap ang mga ito. Gusto ko yung huling bahagi kasi sinabi niya doon panahon at paraan kung paano magaganap ang mga. Gusto ko yung kanyang definition na yon dahil
yung panahon at paraan kung paano magaganap ang lahat ng bagay, itinakda ito ng Panginoon. So nakita ninyo ngayon yung definition na ito, na ang Diyos ay walang hanggan, kusang loob, lubos na marunong, makapangyarihan at di nagbabagong layunin ng Diyos tungkol sa lahat ng bawat bagay na sumasaklaw sa panahon at paraan kung paano magaganap ang lahat ng mga ito. So ganang kalawak ang pagtatakda ng Panginoon. Ngayon, tingnan natin as a general view na muli babalikan natin na sa pagtatakda ng Diyos, saklaw ng pagtatakda ng Diyos ang lahat ng bagay at lahat ng kaganapan. Lahat. Lahat ng bagay ay sakop o sinasaklaw ng pagtatakda ng ating Panginoon. Lahat ng magaganap, naganap ito dahil itinakda ng Panginoon na ito ay mangyari. Ibig sabihin, maging yung mga calamities, maging ang mga seemingly aksidente na mga pangyayari, ay mukhang nakaka-distract yung kanyang sige po. Palampasin siguro muna natin siya at medyo so katulad ng aking pinapaliwanag kanina, sa pagtatalaga ng Diyos, saklaw niya ang lahat ng bagay at yun, patay na muna niya kamo yung kanyang yung kanyang megaphone. So saklaw ng Diyos, saklaw ng pagtatalaga ng Diyos ang lahat ng bagay, ang lahat ng iira, ang lahat ng magaganap, ay ibig sabihin ito ay tinakda niya. Maganda yung paliwanag ni Louis Berkhoff sa kanyang systematic theology. Ang sabi niya, ang pagtatalaga ng Diyos ay pangkalahatan at sumasaklaw sa lahat. Ang pagtatalagang ito ay kinabibilangan ng lahat ng nangyayari sa mundo, maging ito man ay sa pisikal o moral na larangan, mabuti o masama. Kasama rito ang mga mabubuting gawa ng mga tao, kanilang masasamang gawain, mga kaganapang nagaganap ayon sa pagkakataon, mga pamamaraan, pati na rin ang wakas, ang tagal ng buhay ng tao at ang lugar ng kanyang paninirahan. So, ibig sabihin, yung hangganan ng buhay, kung saan ka titira, ay napaka-detalyado ng Panginoon. Lahat ng ito, itinakda ng Diyos na mangyari. Ngayon, dahil itinakda ng Diyos ang lahat ng magaganap, lahat ng mangyayaring bagay ay itinakda ng Panginoon, paano yung pagpasok ng kasalanan? Ginagawa ba nito na ang Diyos ang sanhi ng kasalanan? Ginagawa ba nito na ang Diyos ang author ng kasalanan? So pag-aaralan natin, ang Diyos nga ba ang may akda ng kasalanan? In a sense na siya ba yung author? Siya ba ang pinagmulan? Siya ba ang gumawa kung bakit nagkaroon ng pagpasok ng kasalanan? So titingnan natin yan. Ngayon, kailangan nating tandaan, una, bago natin sagutin ang tanong na ito, ang Diyos nga ba ang sanhi ng kasalanan? Siya ba yung author ng sin? Dapat muna natin tingnan sa biblikal na kapahayagan ng Diyos ng kanyang sarili na ang Diyos ay banal. Bagamat ang Diyos ang may akda ng lahat ng bagay, ngunit malinaw na binibigyang diin pa rin ng Biblia na sa kabila ng kanyang pagtatakda ng lahat ng bagay, ang Diyos ay nananatiling banal. At sinisigaw ng banal na kasulatan, hindi lamang isa o dalawang beses, kundi 3 ulit na sinasabi, lalo sa aklat ng Revelation at ng aklat ni Isaiah, na banal, banal, banal ang Diyos. Ang Diyos ay matuwid. At ang Diyos ay ganap na hiwalay mula sa kasalanan. Sinabi yan sa aklat ng unang Juan at ng aklat ni Santiago na ang Diyos ay liwanag. Wala ni gahibla ng kadiliman sa Kanya. Ibig sabihin, bagamat sa pagtatakda ng Panginoon ay pinahintulutan niya na pumasok ang kasalanan, ang Diyos ay nananatiling hiwalay, ang Diyos ay nananatiling banal, ang Diyos ay nananatiling matuwid. Sinabi sa awit 92 verse 15, ang Panginoon ay matuwid, siya ang aking bato at walang kalikuan sa Kanya. Mga Ngaral 7:29, ito lamang ang aking natagpuan. Nilikha ng Diyos ang tao na matuwid, ngunit sila ay nagsimulang
maghanap ng maraming pakana. So mabuti ang paglikha ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 5, ito ang mensahe na aming narinig mula sa Kanya at ipinapahayag namin sa inyo na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang kadiliman. Maging sa aklat ng Habakuk, sinabi doon na ikaw ay may mga mata na mas dalisay kaysa makakita ng kasamaan at hindi mo kayang tingnan ang kasamaan. So ang mga talatang ito ay nagpapakita ng kadalisayan at pananatili ng Diyos na siya hiwalay sa kasalanan at ang Diyos ay banal. Kailangan natin i-maintain yun. Bago natin sagutin na Diyos nga ba ang author ng sin, tingnan muna natin yung karaniwang pahayag ng Biblia na sa Biblia, malinaw na inihihiwalay ang Diyos na siya nananatiling banal, siya nananatiling matuwid, siya nananatiling hiwalay sa kasamaan o sa anumang uri ng kasalanan. Ang dapat nating maunawaan ay ito, ang pagiging may akda ng kasalanan ay hindi direktang sumasalungat sa banal na kalikasan ng Diyos. Sa kanyang kautusan na nagbabawal sa kasalanan at sa kanyang ipinahayag na kalooban. Ang Diyos ay likas na banal at hindi maaaring maging sanhi ng kasalanan. Bagamat pinahintulutan ng Diyos, papaliwanag ko sa inyo ito mamaya na inakda niyang pumasok ang kasalanan, hindi ito sumasalungat sa kanyang karunungan. Hindi ito sumasalungat sa kanyang kabanalan at lalo't higit ay hindi Diyos ang may pangunahing sanhi kung bakit pumasok ang kasalanan. Ngayon, gusto kong ipaliwanag sa inyo ang tatlong bagay para mas maunawaan natin. Ito na ang detalyeng paliwanag. Totoo na ang Diyos ang nagtakda ng lahat at hinayaan niya, itinakda niya at kanyang pinahintulutang pumasok ang kasalanan. Para maunawaan natin at maalis sa ating isipan na hindi ang Diyos ang author ng sin, tatlong detalyeng paliwanag ang kailangan nating tandaan. Una, ang pagtatakda ng Diyos ay hindi pinipilit ang bawat aksyon. Ang pagtatakda ng Diyos ay hindi pinipilit ang bawat aksyon. Ibig sabihin, tinakda ng Diyos ang lahat na mangyari pero hindi kanya pinipilit na gawin mo na yan dahil inakda ko yan. Hindi tayo tinutulak ng Diyos para mangyari ang kanyang itinakda. Yes, itinakda niyang mangyari na makapangasawa ka. Pero hindi ginawa ng Panginoon na magpakasal ka na, tinutulak ka na niya. Inakda ng Diyos na dito ko tumira. Pero hindi ginawa ng Diyos na pinilit ka at hinila ka, dito ka na tumira, dito ka tayo inakda. Mamaya, magkamali pa yung aking pagtatakda, baka hindi pa matupad. Hindi ganon. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Mamaya yung question and answer. So, kailangan nyo maintindihan muna yon, yung bagay na yon, na ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay, pero hindi ibig sabihin na pinipilit niyang mangyari ang kanyang itinakda dahil pinipilit niya tayong kumilos. Okay? Ang dekreto, parang mas gusto kong gamitin yung salitang dekreto kaysa sa pagtatalaga. Kaya yung dekreto ng Diyos ay ang kanyang walang hanggang plano. Tinitiyak nito na ang lahat ng bagay ay mangyayari ng eksakto ayon sa kanyang itinakda. Mangyayari ang lahat ng kanyang itinakda, hindi dahil pinilit niya tayong gawin yung kanyang itinakda. Tingnan ninyo itong Genesis chapter 50, verse 19. Pakibasa nga po, kung meron kayo diyang Biblia, pakibasa po. Genesis 50, Opo, 19 19 to to 20. 20. Subalit sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot, sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Verse 20. Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Okay? Itinakda ba ng Diyos na si Joseph ay maging alipin sa Ehipto? Yes! Nangyari yun kasi itinakda ng Panginoon. Pero tingnan niyo yung sinabi doon ni Joseph. Ang sabi niya ay,
meant, ay, you meant evil. Okay? Itinakda ng Diyos na si Joseph ay mapapunta sa Ehipto maging alipin at paano siya napunta doon? Gawa ng mga kapatid niya, ibinenta siya. Itinakda din ba ng Diyos ang paraan kung paano mapapapunta si Joseph sa Ehipto? Yes! Nangyari yun. So, ibig sabihin, itinakda ng Diyos na ganun yung paraan ihagi sa balon na tinatangka nilang patayin pero may dumaan na karaban, ibinenta. Yun yung paraan kung paano si Joseph napapunta sa Ehipto. Ang tanong, tinakda ba yun ng Diyos yung ganung paraan? Yes. Okay? Nakukuha po ninyo? Ang sunod kong tanong ay ito, itinulak ba at pinilit ba ng Diyos ang mga kapatid ni Joseph na gawin yung bagay na yun? You meant evil. Tama ba? You meant it for evil? O you meant evil. So, ibig sabihin, ginawa nila yung kasamaan kay Joseph, bagamat itinakda ng Diyos, pero hindi sila pinilit ng Diyos. Ginawa nila ito according to their own will. Kita nyo may misteryoso, merong hiwaga doon. Paano nangyari yun? Alam natin, itinakda yun ng Panginoon na yung mga kapatid ni Joseph, yun yung parang para mapapunta si Joseph sa Ehipto, pero hindi pinilit ng Panginoon na, uy, ibenta nyo na si Joseph kasi itinakda ko yan na mapunta sa Ehipto, maging alipin para iligtas kayo. Ano gawin yun? Hindi yan. Ginawa ng mga kapatid ni Joseph yun according to their own, you meant evil. Yun talaga ang kanilang layunin, gumawa ng masama. So, ibig sabihin, ang mga kapatid ni Joseph, tinupad nila yung dekreto ng Panginoon, ang itinakda ng Panginoon, ngunit hindi sila pinilit at pinanagutan nila ang kanilang kasalanan. So, pwede bang isisi ng mga kapatid ni Joseph sa Diyos? Dinikri mo ito, kaya namin ito ginawa. Hindi, kasi ginawa nila yon according to their own will, sariling kalooban. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na robot ang tao, hindi. Kumikilos tayo, bagamat kailangan natin tanggapin ang dalawang katotohanan. Tinakda ng Diyos ang lahat ng bagay na mangyari, pero lahat ng ating ginagawa natin according to our own will. Ayon sa ating kalooban, hindi tayo pinilit. Nakukuha niyo na po ngayon? So, ang Diyos ba ang may akda ng kasalanan? Ibig sabihin, ang Diyos ba ang sanhi ng kasalanan? Sa Kanya ba nagmula ang kasalanan? Hindi. So, nakikita nyo na ngayon, yung somehow lumiliwanag kung bakit hindi ang Diyos ang author ng kasalanan. Ikalawa, ang pagtatakda ng Diyos ay hindi lumalabag sa moral na kalayaan ng tao. Hindi lumalabag. Ibig sabihin, yung iyong pagpili, yung iyong personality, hindi niya nilalabag. Hindi kanya pinapangunahan, katulad ng ating point number 1. Ang dekreto ng Diyos, pag pinag-usapan natin ito ay tinitiyak na ang lahat ng itinakda ng Panginoon ay magaganap ang lahat ng kanyang itinakda na hindi nilalabag ang moral na kalayaan ng tao. Yung bang kalayaan ng mga kapatid ni Joseph ay nalabag na parang may tumulak sa akin na gawin ko ito. Hindi nila pwedeng pananagutan nila yon. So, nagdakda ang Diyos ng lahat ng bagay, ngunit hindi nito nilalabag ang kalayaan ng tao. Ang kalayaan ng tao ay hindi nangangahulugan na tayo ay kikilos ng neutral. Lagi ditong merong impluwensya sa atin. Ngayon, sa case naman ni Adan, totoong ang Diyos, tinakda ng Diyos na pumasok ang kasalanan, pero tingnan natin sa case ni Adan. Tandaan niyo ba yung nangyari kay Adan sa Garden of Eden? May moral na kalayaan ba si Adan na siya nasa Garden of Eden? Malaya ba siyang gawin ng lahat doon?
Pinilit ba siya ng Diyos na gawin, may makikita ba tayo sa banal na kasulatan na pinipilit ng Diyos si Adan at si Eva na gawin ng mga bagay na ito dahil tinakda ng Diyos? Okay. So, ibig sabihin, malinaw sa inyo na si Adan ay may moral na kalayaan, siya ay kumikilos ng voluntaryo at may kaalaman. Anong pinagawa kay Adan ng Panginoon nung inilapit sa kanya ang mga hayop? Pinangalanan. Tinuro ba ng Panginoon na ay, teka, hindi ko itinakda na maging pangalan niya yan. Maging yung itinakda ng Panginoon na pangalanan ni Adan ang lahat ng hayop. Pero hindi inutusan ng Panginoon si Adan na, Adan, ito ang ibigay mong pangalan dyan kasi ipangalan mo sa kanya, Tiger. Kasi yun yung tinakda ko maging pangalan niya, Tiger. Hindi. Sa kusang loob at sariling kaalaman at sariling desisyon na may malayang moral na kalayaan, pinangalanan ni Adan ang lahat. Yung bang pamamaraan ni Adan at yung kanyang pagpapangalan, itinakda ba ng Diyos yun? Yes, tinakda ng Diyos. Pinilit ba ng Diyos na si Adan ay gawin yun? Pinilit ba ng Diyos si Adan na gawin ng mga bagay? Hindi, kusang loob. So nakikita nyo ngayon, tinakda ng Diyos ang lahat ng bagay, pero hindi niya nilabag yung ating moral na kalayaan. Kumikilos tayo batay sa ating kaalaman, karunungan, disposisyon, kalikasan. Isa pang tanong, pinayagan ba ng Diyos sa kanyang pagtatalaga na magkasala si Adan? Tinalaga ba ng Panginoon na si Adan ay magkasala? Yes. Itinalaga ng Panginoon na si Adan ay mahulog sa kasalanan. Itinalaga. Pero yung pagtatalagang yun ng Panginoon ay bahagi yun ng kanyang matalino, banal at walang hanggang plano na hindi kayang arukin ng ating maliit na pag-iisip. Tinakda yun ng Panginoon na mangyari. Pero wag nating, kung ang tanong ay bakit, hindi ko masasagot kung bakit. Dahil maliit ang aking isipan kung ikukumpara sa Panginoon. Sa Panginoon, walang past, present, and future. Sa Panginoon, lahat ay tinitingnan niya simultaneously in a present moment. Ganun ang Panginoon. Ngayon, ikatlong tanong. Ang Diyos ba ang may akda ng kasalanan? In a sense na sa Kanya ba nagmula ang kasalanan? Hindi. Dahil ang desisyon ni Adan na kainin ni Adan at ni Eva na kainin ang mansanas ay nagmula sa kanilang sariling kalooban at kalikasan at hindi sila pinilit ng Diyos na magkasala. Sino ang pinagmulan ng kasalanan? Ang Diyos ba o si Adan? Tinakda ng Panginoon na mangyari ito, pero hindi siya ang pinagmulan ng kasalanan. Kusang loob na kinain ni Eva ang mansanas, pero alam ko piko yun, hindi kaya star apple. Pero ang feeling ko talaga balimbing yun, kasi yan yun eh. Yung balimbing ay kinain ni Eva ng kusang loob. Na ang sabi, based sa narrative, katabi lang niya si Adan. So, pinilit ba ng Diyos na si Adan, kainin mo yan, Adan, kasi tinakda ko na kayong dalawang mag-asawa ay mahulog sa kasalanan. At kapag hindi mo kinain yan, hindi magyayari yung aking itinakda. Hindi. Kusang loob, batay sa kanyang kalikasan at sariling desisyon, kinain ni Adan at ni Eva. Kaya hindi natin pwedeng isisi na, Panginoon, kasi itinakda mo. Yes, itinakda ng Panginoon, pero hindi ang Diyos ang pinagmulan ng kasalanan. Hindi binayolate o nilabag yung iyong kalayaan. Kaya mga kapatid, kapag kayo may nagawang kasalanan at natutunan nyo ito, lahat pala ng bagay ay nilikha ng Panginoon, nagkamali tayo, nagkasala tayo. Kung hindi tinalaga ito ng Panginoon, hindi naman ito mangyayari. Hindi mo pwedeng isisyon dahil ginawa mo yung kasalanan na yon, batay sa desisyon mo. Nag-decide ka, kaya nangyari yon. Mamaya ko po sasagutin yan. Alam mo, mamaya. Ikatlo at huli. Basahin ko muna sa inyo yung pinakapunto. Hindi ipinapasok ng Diyos ang masamang nais o pinipilit ang makasalanang mga desisyon sa sinuman. Ang pinagmulan ng kasalanan ay nasa kalooban ng nilalang, hindi sa Diyos.
Malinaw po ba? Nakikita niyo po ngayon yung kalinawan na tinakda ng Diyos ang lahat, pero ang kasalanan ay nagmula sa kalooban ng tao. Ngayon, ikatlo, ang pagtatalaga ng Diyos ay tinatawag na nagpapahintulot ng kasalanan, ngunit hindi nilikha ito. Ang Diyos ay lumikha ng lahat. Ang Diyos ang nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang lahat ng umiiral ngayon, nilikha ng Diyos. Pero hindi nilikha ng Diyos ang kasalanan. Sa kanyang matalino at banal at walang hanggang karunungan, pinahintulutan niya. Hindi siya yung immediate cause. So, pinahintulutan ng Diyos. So, yung pagtatalaga ng Diyos na pumasok ang kasalanan, pinahintulutan niya ito, pero hindi siya ang gumawa. Sabi sa Romans chapter 5, through one man's sin, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. So, pinapakita po nito, mga kapatid, walang active participation ng Diyos nang nagkasala si Adan at si Eva. Kumikilo si Adan at si Eva batay sa kanilang kalooban. Ang pagtatalaga ng pagpapahintulot ay tumutukoy sa walang hanggang pasya ng Diyos na pinahintulutan ng kasalanan na mangyari sa halip na magkaroon ng Diyos ng direktang ugnayan o aktibong, anong tawag doon? Active siya, active participation. Walang active participation ng Diyos sa kasalanan. Ito ay galing sa kusang loob ni Adan at ni Eva. Kaya dapat nating tandaan dito, ang walang hanggang plano ng Diyos na pahintulutan ng kasalanan habang tinitiyak na ito ay magsisilbi sa kanyang mga layunin, ngunit hindi sinasakripisyo ang kabanalan ng Diyos. Itinakda ng Diyos na mangyari ito, wala siyang active participation, kaya nananatiling banal ang Diyos. Nakukuha niyo po, so hindi ang Diyos ang may akda ng kasalanan. Ito ay tao mismo. Ikalawa, ang Diyos ay nagtakda na pahintulutan ng kasalanan, ngunit hindi niya ito nilikha. Hindi bahagi ito ng kanyang nilikha. So napakalinaw na ang pinagmulan ng kasalanan ay kalooban ng tao, hindi ang Diyos. Itinakda ng Diyos hindi lamang ang kinalabasan, kundi pati na rin ang malayang mga pagpipili ng tao upang matamo ang kinalabasan ng kanyang pagtatakda. Ibig sabihin ng paraan, lahat ng yan ay tinakda niya. Pero hindi itinulak ng Diyos ang tao, hindi niya sinaklawan, pinangunahan o nawala yung moral na kalayaan ng tao at lalo tigit walang active participation ng Diyos sa kasalanan. So ngayon, alam ko po ito ay mahirap i-digest, so bibigyan ko muna ito ng stop ngayon at dadako tayo ngayon sa question and answer. Dahil kanina ko pang naririnig ang inyong mga bulungan. So, mahal, siguro pwede na natin